Kumusta mga boss? At wala tayong upload sa channel natin buwan na ata. So ito i-share ko lang isa sa pinaka importante o gamit na tools para sa pag-repair ng amplifier. Okay, DIY lang yan mga boss. DIY, ayan, DIY. Ito naman ay tester. Ito ay audio tracer with music input, saka Bluetooth, then audio tracer. So ito ay Logitech na speaker, tapos nilagyan natin ng Bluetooth receiver or MP3. Tapos may preamp na rin siya. Tapos yung pinaka-supply niya ay itong battery na 7.4 volts. So yung charger natin ay ayan. Ito yung ano niya, 9 volts na charger, 1.5 ampere. Ayan. So dalawa yung switch niya kasi hiwalay. Nasa loob na kasi yung ito may amplifier na sa loob. Papansin niyo may volume na dito. Tapos ito yung pinaka power switch niya para dito sa amplifier sa loob. So ginagamit kasi natin yan commonly pang audio trace. Baba pa natin yung camera. Yan. Ito yung pang audio trace natin. Ang ginawa ko, regular lang na RCA. Tapos pang saksa ko dyan. Tapos ito naman yung pang ground. Tapos pang tusok. Ayan, nilagyan natin ng rod. Yan ang unang version na ginawa natin, pang audio trace. Ngayon dahil nadikitan ko na siya, hindi na siya pwedeng kalasin. Unless kung magka-trouble, meron niyang IC sa loob, TIA-2025 na naka-bridge or naka-BTL. Then yung pangalawang natin, ano ba ito, maluwag? Yung pangalawang additional natin dito ay itong pang audio natin o pang testing naman. Ito naman yung output niya. So kung may i-repair tayong amplifier tapos magsa-sound check tayo, ito yung gagamitin natin. Yung switch naman yan ay ito. Yan, itong isa. So pag inon natin yan, ayan, iilaw na siya. Tapos mayroon na tayong SD card. Tutunog na yan. Mga boss, sample tayo. Maglagay tayo ng jack from input. Yan, papunta dito sa output niya. Then pa-power on natin yung sobrang lakas. Yan. Okay, so ito may volume. Okay na. So off na natin yan. Wala nang ilaw itong yan. Tapos ito naman yung switch ng pinaka Bluetooth natin. Nga pala, bakit nilagyan ko ng ng additional preamp itong para mas maganda yung output niya at mas malakas. Kasi pag ito lang, parang nahihinaan ako. So kung sakaling overdrive, pwede ko pang hinaan siya dito. Ito ay bali parang 12 volts na yung labas kasi kung mapapansin nyo, meron siyang regulator na din dyan na 7805. So, ito kasi ay 7.4 volts yung pinaka output ng battery na to, bali 4. So, nakaparallel na yung dalawa, tapos nakaseries. So, bali supply natin dito ay 7 volts. Dito naman ay 7 volts pa rin, 7.4. Actually, hanggang 12 volts kaya nito ng preamp natin. So from dito, ito yung audio out niya, audio input niya, ayan. Tapos yung audio output niya ito, papunta na dito sa natin, sa pinaka out. Kaya kung magre-repair tayo ng amplifier, o magre-repair ako ng amplifier, kahit ito na lang yung gamit ko, pwede na pang testing. Tsaka meron na tayong RCE na pang testing din. So, full pack na. Andito na. Number 1, audio tracer. Tsaka, pang audio testing. Yan. Audio tracer and audio tester. Yan. Pwede rin natin pang audio injector. Kung sakaling
magti-trace tayo ng audio tapos i-inject naman natin, pwede rin to. Pwede itong papasok ang audio, pwede naman ditong palabas. So, dalawa yung purpose niya mga boss. So, sa mga technician at saka sa mga magdi-DIY o sa mga ano na gumagawa ng amplifier, ay ito talaga yung isa sa mga pinakamahalagang gamit na dapat meron ka. Yan. Ito ay DIY lang. Depende kung anong speaker ang meron kayo, pwede nyo ring gamitin. Pwede nyo lagyan itong preamp kahit wala na. Pwede rin. Ang mahalaga may magamit kayo pang testing. So yan, hindi naman kailangan maganda na maganda as long as na-meet niya yung ginagamit. Kasi ako lang din naman gagamit ito. So, para sa akin, okay na to. So kung sakaling makagawa kayo mas maganda pa dito na mas malaki yung kaha ng sa inyo, may ilagay nyo lahat sa loob, mas mainam. Itong sa akin kasi naka-expose yung RCA, yung mga pyesa, naka-expose. Ito kinuha ko lang din sa sa maliit na amplifier kasi goods pa naman yung Bluetooth niya at saka yung lagay niya na memory card. Kasi bakit tayo gumagamit ng ganito? Gawa ng siyempre nagba-vlog tayo, yung mga audio na ginagamit natin o yung mga kanta na ginagamit natin ay galing din sa YouTube Library Studio. So mga free to use at saka non-copyright yung mga ginagamit natin na pan-testing. So ito, shinare ko lang sa inyo ang isa sa pinakamahalagang gamit as a technician or to be exact as a audio amplifier technician. So must have yung ganito. Pwede nyong gayahin, kahit hindi naman eksakto kung ano yung speaker available sa inyo, ay pwede. So portable siya, pwedeng bitbitin. O kaya kung magpapasounds lang kayo, siya lang, pwede naman. Stand alone lang, mag music kayo, pwede rin mga boss. So yan lang yung shinare natin para sa pang-upload natin.